Hi guys, good afternoon and welcome back po dito sa Gandara sa iyo channel for showbiz update. At ang mainit nga po natin pag-uusapan sa hapong ito ay may kinalaman mga hakimpaw dito sa perma ni Paula Avellino sa bagay na pag-aari po ni Kim Chiu mga hakimpaw. Kaya naman talagang, daig pa ang conjugal mga hakimpaw na siya may karapatan doon. Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, i-click nyo lang po ang subscribe button natin at notification bell na nandiyan sa baba para may updated kayo sa susunod natin chika. And ito na nga, simulan po natin ang ating pong talakayan sa hapong ito sa pamamagitan ng pasasalamat natin sa ating subscribers na nakatutok araw-araw sa ating daily updates. Ito nga bilang pasasalamat, magbabasa po ako ng comment and mula po ito kay Miss Evana Talia Gamalia. Shout out po sa inyo. Hirap naman, Ivana na lang. Ma'am Ivana, kaya nga galit at di naman dana ang kapatid. Hindi niya kayang itolerate ang pinagagawa ng kapatid. Ayaw ni Kim ng magnanakaw. Kaya nakapag-comment siya, highest taxpayer siya. Kaya may karapatan siya mag-comment. Kung mga kritiko ni Kim, okay lang sa kanila, ninanakawan, na maawa naman kayo sa mga Pilipinong ayaw ng magnanakaw. Nako, check na check kay dyan, Ma'am Evana. Okay, magkakadikit kasi. Ngayon ko lang nag-gets. Eva Natalia pala. Hamilia. Hoy, sorry naman, madam. Evana tuloy. Eva Natalia pala. Shoutout po at pagindarang hapon sa'yo. And yes, agree din po ako sa sinabi nyo na kung okay lang sa kanila, mga kritiko ni Chinita Princess, kay Kim hindi po okay, na ninanakawan po tayo, na tayo po ay ganito ang serbisyo na kukuha mula sa mga niluklok natin. Masyado silang nakikinabang sa kaban ng bayan, mga hakimpaw. And the same time, wag po nilang idamay ang issue ni Chinita Princess sa kanyang kapatid. 'Di ba? Sapagkat si Kimi ay gumawa ng aksyon patuloy lamang na ayaw ni Kim sa magnanakaw. 'Di ba? Nung sinasabi niyo kapatid hindi mapakulong? Ayan nga at nagsampa na ng reklamo si Kim. Hindi lang talaga pinapublic yung update hinggil dito. Kamusta na nga yun mga kakimpaw, no? Ayaw na lang din ni Kim Chiu gawin pang teleserye ang buhay niya, mga kakimpaw. Lalo net ito po ay family matters, family issues. Ang sa politika naman ay public issues yan. Kaya dapat po tayong makialam. Pero sa pamilya ni Kim, hindi po tayo maaring makialam. Kaya ang masasabi ko lang sa mga gumagamit ng pinagdaanan ni Chinita Princess sa kanyang kapatid, wala po kayong karapatan. At sinasabi ninyo na hindi po magawa ng aksyon ni Kimi, mga late na po ata kayo sa balita. Literal na mga latang walang alam. Kayo ata na bumabalik sa inyo yung lagi yung ginagamit pang batikas kay Kim. Kayo naman pala yun, mga BOBO. Anyway, dumako naman tayo sa next topic natin para sa hapong ito mga hakimpaw at patungkol nga po ito sa The Alibi. So, ang latest na nasagap ko mga hakimpaw ay top 2 po sa I Want ang The Alibi. Konting push na lang at mababalik po natin ito sa top 1 mga hakipi. So, isang araw pa ata ito, maybe top 1 na po ulit or rank 1 ang The Alibi mga hakimpaw. And it's not bad naman kung bumaba po tayo ng second. Diba hindi naman po napakalayo ng ibinagsak ng Kimpaw. Hindi naman sa kangkungan. Pang top 2 pa rin mga hakipin. Ganun talaga ang ilang mga tao na bibisi rin. Pero bibigyan din po nila ng time ang The Alibi. Sa amin tayo na pag-usapan naman natin mga hakimpaw. Ito pong latest na photoshoot ni Chinita Princess na ipinost sa kanya social media account. So ito po ay sa Paris pa rin mga hakimpaw. Grabe, no? Ang daming photoshoot na ginawa ni Kim, nakakaloka mga hakimpaw. Para sa kanyang business mga hakimpaw.
But anyway, grabe, sobrang ganda mga kakimpaw. Napaka-fashionista ni Kimi na kung saan ay hindi po maiwasan na purihin ng mga netizens at lalong higit ng kanyang mga fans. Grabe, kasi kahit daw po tablecloth ang suot ni Kim ay super bagay po sa kanya. Mahusay po talaga at maganda magdala ng damit si Kim. Yung tipong kahit ata trash bag ang ipasuot mo sa kanya ay talagang caring-carry dalhin ni Chinita Princess mga kakimpaw. Talagang kinareer ni Kim ang pagiging fashionista sa Paris mga kakimpaw. Ano? And take note, kahit ano pong suot niya, ay talaga naman pong bagay na bagay ang kanyang loaf bag. So, madaling bagayan yung bag mga kakimpaw, yun ang ibig sabihin nun. Mapaan naman ang OOTD mo at anumang panahon. Loaf bag ng House of Little Bunny Got You. Samantala, next topic naman tayo mga kakimpaw at patungkol po ito sa larawan ni Paolo Avellino ito. Mga kakipi na kahit naka-face mask, talagang mababatid mo ang kanya pong napakagwapong ngiti mga kakimpaw. Nakakakilig ng ngiti mga kakipi. Pero teka, bakit nga ba nakangiti dyan si Paolo Avellino? Ano ba nakakapagpangiti kay Kimi, mga kakimpaw? So, eto po pala yung kwento sa likod ng larawang ito. Makinig kayo. Sapagkat ang ngiti ni Paolo Avellino, mga kakimpaw, ay may kinalaman kay Kim Chiu. Sabi nga dito, here's the story behind this cute smile kahit nakamask. PFC, there's Paolo, me and my two of my besties rush to Paolo para magpa-sign ng House of Little Bunny bags namin. Besh wine. Paolo, please sign beside Kimi's signature, please, as you're always beside her. Ngumiti and talaga doon nag-sign sa tabi. Hashtag Kim Pao. Grabe, napakagandang short story mga kakipi sa ano na to, larawan na yan ni Paolo Avellino. Ibig sabihin, nung marinig po niya ang pangalan ni Kim, bigla po siyang kinilig. Bigla po siyang napangiti nang marinig ang pangalan ni Chinita Princess mga kakimpaw. And kinilig na rin nga kasi sabi ba naman nung nagpapasign is as you're always beside her. Huy, grabe. Tapakamasunurin naman ng isang Paolo Avellino at talagang sa tabi ng pangalan ni Kim, siya pumirma. Pero teka lang mga kakimpaw, may isa pa akong kinakikilig eh. Alam niyo kung ano, yung pagpirma nga niya sa bag ni Kim na House of Little Bunny, like, really, hindi naman niya ito magazine, hindi naman niya to photo album, hindi naman niya to ano pa man, mga kimpaw, kay Kim Chiu to, gamit ni Kim, galing kay Kim, hindi sa kanya, bakit siya pipirma doon? Like, ano, conjugal, pirma ng may karapatan ang peg. Well, baka nga mga kakimpaw, may karapatan kasi siya, kaya yun, pumirma na siya ng tuluyan doon mga kakimpaw. Hoy, grabehan. So, mag-asawang pirma na ang meron si ating, grabe nakakainggit. And speaking of mag-asawa, mga kakimpaw, so eto na nga, usap-usapan daw ngayon sa social media ang tungkol nga po dito sa prenup agreement, prenuptial agreement, mga kakimpaw. Eto, basahin nga natin ang sulat ng isang write-up. Sabi dito, sulat, usap-usapan ngayon ng mga netizen at showbiz observers ang naging talakayan ng isang commentary show tungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino, lalo na pagdating sa mga posibilidad na kasal at usaping prenuptial agreement. Sa naturang programa na itanong ng mga host kung sakaling mauwi nga sa kasalan ang dalawa, kahit wala pa naman daw kumpirmasyon sa relasyon ng dalawa. Magkakaroon kaya sila ng prenup agreement bago magpakasal? Palagay ko, hindi siguro. Kasi mabait si Kim, malambot ang puso niya. Saka si Pao, hindi naman siguro gano'n. Komento ng isa sa mga host. Agad naman itong sinang-ayunan ng isa pang host at sinabing wala raw dapat pagtalunan pagdating sa pera dahil pareho namang successful at financially stable ang dalawa. Walang problema yan kasi pareho naman silang meron at saka bakit naman
pagdududahan si Paulo. Nagsisikap at nakaipon naman ang tao, dagdag pa nito. Ayon pa sa kanilang usapan, tila masaya raw si Kim dahil bukod sa pagiging supportive partner ni Paulo, tumutulong din umano ito sa pagpapalago ng kanyang negosyo at future investment. May mga bali-balita rin na umano'y kasosyo na raw ni Paulo sa ilan sa mga negosyo si Kim. Dahilan para lalong umugang usapan na seryoso na umano ang dalawa. Posibleng naghahanda na rin para sa kanilang kinabukasan. Dahil dito lalong pinagfiestahan online ang mga usapang kasal ni Kim and Paulo. Marami sa kanilang fans ang kinilig at umaasang mauuwi rin sa totohanang happily ever after ang tabalang matagal nang sinusubaybayan ng publiko. Sulat ni Alan Sancon. So, patungkol sa bagay na to mga kakimpa, wala tayong alam, mga kakipi, sa yaman ni Paulo Avellino para pagdudahan po siya mga kakimpaw, di ba? And sila naman po ang nakakaalam mga kakimpaw ng mga dapat para po sa sarili nila since marami na rin silang pinagdaanan sa buhay mga kakimpaw. And bagay na hindi na rin po natin sinasaklaw ang usaping ito mga kakipi. Diba? Lalo na siguro kung matuloy nga sa happily ever after ang kimpaw or sa kasalan, karapatan po nila yon at wala tayong karapatan na manghusga if ever na may ganito pong maging agreement ang dalawa. Kaya bakit pinag-uusapan natin yung mga bagay na to mga kakimpaw? Bakit tayo ay nag-uusap-usap sa mga bagay na to mga kakipi na dapat silang dalawa naman? Baka nga mamaya, wala namang pinag-uusapan yung dalawa. Tapos nangunguna-nguna pa tayo, di ba? Nakakaloka. Pero happy ako if ever na magkasosyo na po yung dalawa sa negosyo, mga kakimpaw. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.